Genesis 2 verse 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kinondisyon ko na ang sarili ko na kapag nag-asawa ang aking nag-iisang anak, ako ay mag-isa na lang sa buhay. Kaya naman pinaghahandaan ko na ang araw na iyon. Ayokong pagdating ng panahon ay maging pabigat ako sa aking anak at sa kanyang asawa. Alam ko magiging masakit din sa aking anak na iwan ako, pero dapat makumbinsi ko siya na okay lang ako. Aba, ano ang ginagawa ng Zumba mates at church mates ko, di ba? Isama pa ang mga kasama ko sa napaka-warm naman na community kung nasaan ako ngayon. Maaaring mag-isa lang ako sa bahay pero pagtungtong ko sa labas alam kong marami akong mahahatak na kakwentuhan o kasama sa pasyalan para hindi naman boring ang buhay ko, di ba? Kapag nakita ako ng anak ko na okay lang ako, ay may peace of mind na rin siya. Kapag nakita ko naman na masaya siya sa buhay, may asawa, ay may peace of mind din ako. Itong kasong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang biyanan na hindi naiwasang makialam sa buhay ng kanyang anak. Ito ang kaso ni Hua Jiaozhuang. Si Hua Jiaozhuang, 50 years old, ay lumaking mahirap sa Fujian province sa China. Siya ay nagtago nang nanganak siya sa 4 niyang anak dahil sa one-child policy ng China. Ipinanganak niya ang anak niya si Peter Ping Zhuang sa kulungan ng baboy. Ayon sa court documents, hindi mataas ang naabot niya sa edukasyon at hindi halos makapagsalita ng English. Siya ay nag-immigrate sa Melbourne, Australia para mapalapit sa anak niya si Peter at para maalagaan ang buntis na asawa nito na si Dan Selina Lin, 21 years old. Maganda ang naging relasyon ng magbiyanan. Subalit, hindi ito nagtagal dahil isang buwan matapos manganak si Selena noong 2010 ay lagi nang nagkakabanggaan ng magbiyanan dahil sa cultural differences. Magkaiba kasi sila ng pamamaraan kung paano palalakihin ang batang si Alfred, anak ni na Peter at Selena. Ito ay dahil conservative at traditional ang nakagawian ni Wajau, samantalang halos less traditional naman ang pamamaraan ni Selena. Sa dahilang 16 years old pa lang ito, umalis na ito ng China at nanirahang mag-isa sa Australia. Nakapagtapos ito ng kurso sa economics sa university. Si Selena ay independent-minded, kaya nahirapan ito mag-adjust sa biyanan. Ayon sa matalik na kaibigan nito, sinubukan nitong ilayo ang asawa at anak sa biyanan dahil hindi na nito gusto ang pangingialam ng huli sa kanyang pamilya. Sinabi rin ni Shui Ying-chen, ang ina ni Selena, na umuwi minsan ang anak niya sa China dahil sa abusong natanggap mula sa biyanan at sa ibang kapamilya nito. Bumalik lang ito sa Australia dahil napakiusapan ng asawa. Sabi naman ni Wajau, hindi siya nirespeto ni Selena. Pakiramdam niya ay nilalayo ni Selena ang anak niya dahil ang layo ng bahay ng mga ito. Hindi rin niya madalas na pagkikita ang kanyang apo. Ayon kay Wajau, hindi dapat pinakasalan ng anak niya si Selena. May 3, 2012, tumindi ang banggaan ng magbiyanan nang pinapaliguan ni Selena si Alfred sa banyo. Hindi nakapagtimpi si Wajau kaya kumuha ito ng martilyo at pinukpok si Selena ng 33 times. Hindi lang sa ulo, kundi sa iba't ibang parte ng katawan din. Nilagay ni Wajau ang walang buhay na katawan ni Selena sa isang maleta bago ito tinapon sa basurahan o wheelie bin ng kapitbahay. Binalikan niya ito ng madaling araw ng May 4 para itapon sa Darebin Creek. Sa korte, dinipensahan ni Wajau ang sarili at sinabing self-defense lang ang nangyari. Sinabi nitong si Selena ang may dala ng martilyo at hindi siya. Subalit hindi ito pinaniwalaan ng korte dahil minsan pa ay naging pisikal si Wajau kay Selena. Minsan ay nagalit ito kay Selena nang hindi ito sumunod sa kanya. Ginupit nito ang buhok ng manugang. Ayon sa court documents, sinabihan din ni Wajau si Peter na i-divorce si Selena.
Dahil kapag nag-asawa itong muli, ay makakakuha sila ng hundreds and thousands of dollars mula sa pamilya ng mapapangasawa nito. Ito ay dahil sa si Peter ay may permanent Australian residency. Narinig din ng kaibigan ni Selena na tinanong ni Wajau si Alfred kung gusto nitong palitan ang ina. Si Peter naman ay nagpatotoo na tahimik lang ang kanyang asawa tuwing sinisigawan ng kanyang ina. Nangyari ang krimen sa harap ng 2 years old na anak ng biktima. August 2014, si Wajau ay sinentensyahan ng 18 taon sa kulungan. Subalit, tinutulan ito ng prosecution. Dinagdagan ng korte ang sentensya ng hanggang 22 years. Noong February 2016, inutusan si Wajau ng korte na magbayad ng $110,000 kay Shui Ying Chen, ang ina ni Selena. Si Wajau ay may posibilidad na ma-deport pagkatapos ng kanyang jail term. Minsan, nag-usap kami ng anak ko kung anong nakikinita niya kapag nag-asawa na siya. Sabi niya, pareho silang mag-asawa ay magtatrabaho pa rin. Ayaw raw niyang malosyang ang asawa niya sa bahay. Sabi niya, iiwan daw niya ang anak niya sa akin. Ay nako, sabi ko. Ang tanda ko na noon para maghabol-habol pa sa bata. Sabi naman niya ay tagabantay lang daw ako sa yaya na siya nga habol-habol sa anak niya. Gusto lang niyang masiguro na maalaga ang mabuti ang anak niya. Sabi ko, kung ganun ang mangyayari, edi okay lang ako. Salamat pong muli sa pagbisita sa aking channel. Paalam!